Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1401. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng at ng iba pang dalawa ay ang tatlo sa kanila ay hindi lamang sa parehong eroplano ng tao ngayon, ngunit ang kanilang mga upuan ay napakalapit din. Malinaw na nakita ng taong iyon si Huang Feng at ang dalawa pa, at muling tumingin kay Huang Feng at sa iba pa ng may paghamak. Medyo natahimik din si Huang Feng sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang sense of superiority ng mga taong ito. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na sa mga nakalipas na taon, kapag maraming tao ang lumabas para maglakbay, mahilig silang mamili sa mga duty-free na tindahan at ilang discount store sa airport. Sa ganoong paraan, talagang mukhang hindi nila nakita ang mundo. Maaari lamang na si Huang Feng at ang dalawa pa ay pinuna dahil sa impluwensya ng ibang tao. Hey, nandito din siya. Nag-iisip pa rin si Huang Feng tungkol sa pamimili, ngunit nakatagpo siya ng isa pang kakilala sa eroplano. Iyon ay ang flight attendant, si Zhang Zaiyo. Naalala ni Huang Feng na si Zhang Zaiyo ay talagang lumilipad sa rutang ito sa panahong ito, ngunit nang dumating siya mula sa China, hindi niya ito nakita. Anong wala? Kilala mo ba siya? Nalaman ni Li Bindian na nakaupo sa tabi ni Huang Feng, na nakatitig si Huang Feng sa isang flight attendant, kaya nagtanong siya. Ilang beses na tayong nagkita. Hindi ito itinago ni Huang Feng. Nakita rin ni Zhang Zaiyo si Huang Feng at bahagyang natigilan. Pagkatapos, ngumiti siya kay Huang Feng bilang pagbati. Nagtatrabaho siya ngayon. Medyo maganda siya, sabi ni Li Bindian. Bakit pakiramdam ko may mali sa mga salita mo? Nakangiting sabi ni Huang Feng, ilang beses ko lang talaga siyang nakilala. Wala akong sinabi. Bakit ka ba kinakabahan? Ngumiti si Li Bindian at sinabing, bukod dito, kahit na may something sa inyong dalawa, wala akong pakialam. Ang ganitong bagay ay pinamamahalaan ni Sister Yamo. Hindi nagkamali si Li Bindian. Talagang may ganitong kababalaghan sa paligid ni Huang Feng. Kung may ibang babae si Huang Feng, walang pakialam ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Si Su Yamo lang ang bahala. Maaaring ito ang pinagkasunduan na kanilang naabot. Ziyu, nandito na naman ang kaibigan mo. Hindi kaya sinasadya niyang lumipad ito para mapalapit sa iyo. Sa rest area ng flight attendant, tinukso ng kasamahan ni Zhang Zaiyo si Zhang Zaiyo. Malinaw, hindi lamang nakita ni Zhang Zaiyo ang hitsura ni Huang Feng, nakita din ito ng kanyang kasamahan. What are you talking about? Siguradong nag-abroad siya dahil may gagawin siya. Sabi ni Zhang Zaiyo na medyo namumula ang mukha. Sa oras na ito, nakita niya si Huang Feng na nakatagilid ang kanyang ulo at nakikipag-usap kay Li Bindian. She actually felt a little lost in her heart and said, at saka, hindi siya sumakay ng eroplano ng mag-isa. May mga kaibigan siya sa tabi niya. Totoo naman. Pabago-bago talaga ang mayamang second generation na ito. It's not enough for him to have our beautiful Ziyu. He actually hook up with other women. This is really too much. Nagsalita ang flight attendant para kay Zhang Zaiyo. There's really nothing between him and me. Don't talk nonsense. It's not good to be misunderstood. Paliwanag ni Zhang Zaiyo. Okay, hindi na ako magsasalita. Maya-maya, lumipad na ang eroplano. Matapos mag-stabilize ang eroplano, si Huang Feng at ang dalawa pa ay naghanda upang ipikit ang kanilang mga mata at magpahinga sandali. Gayunpaman, bago sila makapagpahinga ng matagal, may sumigaw. Agad namang nagising ang maraming tao sa eroplano na pumikit para magpahinga. Huwag kang gagalaw. Lahat, umupo sa sarili mong upuan. Isang lalaking mukhang European ang naka-hostage ng flight attendant. May hawak itong baril at pinagbabantaan ang mga tao sa paligid. At ang flight attendant na na-hostage ay si Zhang Zaiyo. Nagulat si Huang Feng sa sitwasyong ito. Ito ay talagang isang hijacking. Paano dinala ng taong iyon ang baril sa eroplano? Gayunpaman, walang kwentang isipin iyon ngayon dahil nangyari na ito. Nakataas na ang baril. Bukod dito, si Zhang Zaiyo ay na-hijack din. Hindi agad nakakilos si Huang Feng dahil hindi siya sigurado kung may mga kasabwat sa eroplano. Kung mayroon man, maaari niyang ilagay sa panganib si Zhang Zaiyo at ang iba pang mga pasahero kung basta-basta siyang kumilos. Bagamat binalaan na ng bandido ang lahat na huwag kumilos,
marami pa rin ang sumigaw sa pagkaalarma nang biglang mangyari ang ganitong sitwasyon. May mga tumayo pa at gustong lumayo sa bandido. Gayunpaman, malinaw na nakalimutan ng mga taong ito na ito ay isang eroplano. Saan kaya sila tatakbo? Huwag kang matakot. Ayos lang. Inaliw ni Huang Feng sina Li Bindian at Tan Ying sa tabi niya sa mahinang boses. Sa oras na ito, malinaw na hindi isang matalinong pagpili ang lumipat sa paligid. Nang marinig ang ginhawa ni Huang Feng, medyo namutla ang mga mukha ni Li Bindian at Tan Ying. Gayunpaman, hindi sila tumakbo ng random. Sa halip, nanatili silang malapit kay Huang Feng. Bang! Nang makita ng bandido na hindi masunurin ang mga pasahero, agad nitong itinaas ang kanyang baril at pinaputukan ang mga natarantang tao bilang babala. Ang taong nabaril niya ay ang European na hinamak si Huang Feng at ang iba pa bago sumakay sa eroplano. Serves you right. Bagamat natakot sila, nakita ni Li Bindian at Tan Ying na binaril ang European, sinabi pa rin nila ang pangungusap na ito. Malinaw, ang mga naunang salita ng tao ay nagpalungkot sa kanila. Tinakpan ng lalaki ang sugat niya sa lupa at napasigaw. Bagamat hindi galit na tinuruan ni Huang Feng ang tao ng leksyon, hindi ito nangangahulugan na hindi niya pinansin ang mga naunang salita ng tao. Ngayong nakita niyang nasugatan at bumagsak sa lupa ang tao, hindi niya sinasadyang tumulong sa pagpigil sa pagdurugo. Anyway, ang lugar kung saan siya nasugatan ay hindi isang nakamamatay na lugar. Mabuti nang hayaan siyang magdusa ng kaunti. Dahil sa putok ng baril na ito, tuloy-tuloy na naghiyawan ang mga tao sa eroplano. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na tumakbo sa paligid. Napakalaki ng eroplano. Kung magagalit sila sa tulisan, halatang malas sila. Kaya naman, isa-isang bumalik sa kanilang upuan ang mga pasahero sa takot. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at nanalangin sa kanilang mga puso. Nang makitang kontrolado na ang mga pasahero, napangiti ang bandido. Pagkatapos, lumapit ang isa pang katabi niya at sinabi kay Zhang Ziyo, buksan ang pinto ng sabungan. Ang pintong ito ay hindi mabubuksan sa labas. Sa loob lamang ito mabubuksan. Halata rin sa mukha ni Zhang Ziyo ang pagkalito. Maraming beses na siyang lumipad, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganitong mapanganib na sitwasyon tulad ngayon. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang panatilihing kalmado ang sarili. Sasabihin ko ulit, buksan mo. Kung hindi, babarilan kita. Sabi ng bandido kay Zhang Ziyo. Kung papatayin mo ako, wala akong magagawa. Ang pintong iyon ay mabubuksan lamang ng kapitan mula sa loob, sabi ni Zhang Ziyo. Ganun ba? Tanong ng kriminal sa isa pang stewardess. Oo, ito ay tulad nito. Nanginginig na sabi ng flight attendant. Sa tingin ko nagsisinungaling ka. Gaya ng sinabi ng bandido, binaril niya ang flight attendant sa binti at sinabing, kung hindi ka magsasabi ng totoo, papatayin kita. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Natakot at napaiyak ang flight attendant kaya medyo naiinip ang bandido. Sabi niya, huwag kang umiyak. Buksan mo ang pinto. Hindi ko talaga mabuksan. Sabi nung flight attendant habang umiiyak. Kabanata 1402. Sa tingin ko gusto mong mamatay. Sabi ng bandido at tinutok ang baril sa stewardess. Sa sobrang takot ng stewardess ay nanginginig ang buong katawan at namumutla ang mukha. Hindi, bubuksan ko na ang pinto. Hindi nakayanan ni Zhang Ziyo na makita ang kanyang kasamahan na pinatay at sa wakas ay hindi napigil ang sumigaw. Kaya nagsisinungaling ka sa akin. Sabi ng bandidong kumokontrol kay Zhang Ziyo, hindi ko napansin na medyo maganda pala ang stewardess mo. I will make you feel good later. Naramdaman ni Zhang Ziyo ang agresibong mga mata ng kabilang partido at ang kanyang mukha ay napakapangit. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Li Bindian kay Huang Feng sa mahinang boses. Alam niya na magkakilala sina Huang Feng at Zhang Ziyo. Dahil magkaibigan ang dalawa, ayaw ni Li Bindian na makitang nasa panganib si Zhang Ziyo. At saka, kapag nakapasok na ang mga iyon sa sabungan, hindi na nila alam ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, tiyak na hindi ito magiging mabuti. Sumimangot din si Huang Feng. Kung ang mga taong iyon ay pumasok sa sabungan, kung gayon nais nilang kontrolin ang eroplano. Kung magkagayon ay mas malalagay sila sa panganib. Sa oras na iyon, ay lalak nila ang pinto mula sa loob. Kahit si Huang Feng ay hindi ito mabubuksan mula sa labas.
Kaya, nagpa siya si Huang Feng na hindi na siya makapaghintay pa. May mga kasabwat man sila, hindi niya mapapanood ang pagbukas ng pinto ng sabungan. Nanginginig ang kanang kamay ni Huang Feng at lumipad ang isang barya. Tinamaan nito ang taong bubuksan na sana ang pinto ng silid ng kapitan. Ang barya ay ganap na ipinasok sa likod ng ulo ng tao. Ang internal force ni Huang Feng na nakakabit sa barya ay biglang nag-exercise at ang tao ay direktang namatay. Si Zhang Ziyu, na nakatayo sa likuran niya, ay napasigaw sa takot. Sa mundo ng wuxia, kapag ang internal force o lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang isang dahon ay maaaring pumatay ng mga tao. Sa mundo ng demigods and semi-devils, minsang gumamit ng dahon si Jiu Mazi para mapinsala si Duan Yu. Dapat malaman na si Duan Yu, isang taong may napakalalim na internal force, ay malubhang nasugatan ng dahon ni Jiu Mazi. Higit pa rito, ang internal force ni Huang Feng ay mas malakas kaysa kay Jiu Mazi, at ang bandido ay mas mahina kaysa kay Duan Yu. Hindi nakakagulat na pinatay siya ng barya ni Huang Feng. Sino ta? Lumabas ka. Ang taong kakakontrol lang kay Zhang Ziyu ay agad na pumulupot sa leeg ni Zhang Ziyu at idiniin ang pistol sa ulo ni Zhang Ziyu. Malinaw, napagtanto niya ang panganib. Sa mga pasahero, may gustong sirain ang kanilang mga plano. Hindi umimik si Huang Feng. Maaari niyang garantiya na hindi malinaw na nakikita ng tao ang kanyang pag-atake. Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang ulo, ngunit palagi niyang binibigyang pansin ang sitwasyon ni Zhang Ziyu, naghahanap ng pagkakataon na patayin ang magnanakaw. Lumabas ka, kung hindi, papatayin ko siya. Nasaksihan ng magnanakaw ang pagkamatay ng kanyang kasabwat at tuwang-tuwa ito. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pagbukas ng pinto ng airport. Kailangan niyang hanapin ang taong umatake sa kanila. Matapos ang mahabang sigaw ay walang sumasagot. Napakatahimik ng buong cabin. Tanging ang kanyang mga sigaw at ang mga hiyawa ng European na katatapos lang niyang masaktan ang maririnig. Sa oras na ito, ang taong iyon ay hindi pa ganap na gumaling. Tumigil ka sa pagsigaw. Hindi mahanap ng magnanakaw ang taong umatake sa kanila, at naging ninipin ang kanyang kalooban. Nang marinig niyang patuloy na sumisigaw ang kausap ay lalong nagalit ang kanyang puso, kaya binaril niya ang tao ng marahas. Mabuti na lang at tumama lang sa kabilang paa ng tao ang unime shot niya. Hindi na muling tumama sa vital part. Ang tao ay mas malubhang nasugatan, ngunit ito ay hindi pa rin isang nakamamatay na pinsala. Kaya lang sa mga oras na ito, sa sobrang takot ay hindi na siya naglakas loob na sumigaw muli. Anong nangyari? Nang sasamantalahin na ni Huang Feng ang pagkakataong ito para patayin ang magnanakaw, may isa pang tao na lumabas mula sa kabilang bahagi ng cabin. Halata namang magnanakaw iyon. Nag-alinlangan si Huang Feng at hindi ito ginawa. Sa oras na ito, muling inilagay ng magnanakaw ang baril sa ulo ni Zhang Ziyu. Maaaring patayin siya ni Huang Feng, ngunit hindi niya magagarantiya na hindi babarilan ng tao si Zhang Ziyu sa sandaling iyon. Patay na si Peter. Sigaw ng tulisan sa kalalabas lang na tulisan. Anong nangyari? Nakita rin ng kaka-appear lang na tulisan ang bangkay ng kanyang kasabwat at nakakunot noong tanong. Hindi ko alam. Ilan sa mga pasaherong ito ay gustong lumaban, ngunit hindi ko nakita kung sino ang gumawa nito, sabi ng magnanakaw. Ang magnanakaw na kalalabas lang ay tumingin sa mga tao sa cabin at wala ni Katiting na pagkakaiba. Tapos malakas niyang sinabi, I advise you not to resist. Hindi ka namin sasaktan. We just want to hijack the plane and negotiate with the government to let our friends go. As long as they agree, we will let you go. Nang marinig ito ng karamihan, ang ilan sa kanila ay talagang nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso at naniwala sa mga salita ng mga magnanakaw. Gayunpaman, hindi naniniwala si Huang Feng na talagang pakakawalan sila ng mga taong ito. Bukod dito, gumamit sila ng ganoong kalaking hakbang para banta ang gobyerno. Malinaw, ang mga taong nais nilang iligtas ay hindi mga ordinaryong tao. Maaaring hindi sumang-ayon ang pamahalaang Aleman. Nang dumating ang oras, mahirap igarantiya na ang mga taong ito ay hindi babarilan. Bukod dito, naglagay lang ako ng bomba sa first class cabin. Kung maglakas loob kang lumipat, diretso kong pasabugan ang eroplanong ito. Lahat ay pupunta upang makita ang Diyos ng sama-sama, sabi nung lalaki. Sa oras na ito, maraming hiyawan sa cabin.
Maraming tao ang nagdarasal. Obviously, natakot talaga sila. Natatakot sila na baka gumawa ng sobra-sobra ang magnanakaw. Nang makitang nabigla ang lahat, ang magnanakaw ay tumanggo ng may kasiyahan at sinabing, ang iba sa inyo ay sinalakay at pinatay ang aking kaibigan. Ito ang nagpagalit sa akin. Kapag ako ay galit, madaling gumawa ng isang bagay na hindi ko maisip. Sana ay masabi ninyo sa akin kung sino ang gumawa nito. Sabi nung tao at tumingin sa mga tao sa cabin. Bagamat bakas sa mukha ng lahat ang takot, walang lumabas para kilalanin ang salarin. Hindi naman sa gusto nilang protektahan ang sinuman, ngunit ito ay dahil hindi nila alam kung sino ang may kasalanan. Wala ka bang gustong sabihin? Saka wag mo akong sisihin. Tumawa ng malupit ang tulisan. Pagkatapos, casual niyang hinayla ang isang pasahero sa gilid. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ang kabilang partido sa binti. Agad na sumigaw ang taong iyon. Ayaw mo pa ring lumabas, di ba? Sinong may gawa nito? Sana ikaw na mismo ang lalabas. Kung hindi, ang mga taong ito ay pupunta sa Diyos dahil sa iyo. Nakangiting sabi ng magnanakaw na parang hindi ngayon lang siya bumaril. Lumabas ka dali. Pakiusap ko lumabas ka na dali. Kung hindi, papatayin talaga nila ako. Malakas na sigaw ng kakabaril lang. Sa oras na ito, hindi niya iniisip ang tungkol sa iba pang mga bagay. Nais lang niyang iligtas ang kanyang buhay dahil umaasa na lamang siya na lalabas na ang umatake sa magnanakaw. Oo, lumabas ka dali. Huwag mo kaming idamay. Lumabas ka, baka papatayin tayo ng mga yun. Sunod-sunod na ring sumigaw ang ibang pasahero. Kabanata 1403, medyo pangit ang mukha ni Huang Feng. Naniwala, talaga ang mga pasaherong ito sa kalokohan ng mga magnanakaw. Malinaw, ang mga taong ito ay mabisyo. Kahit na sa wakas ay nakompromiso ang gobyerno ng Aleman, magiging mahirap para sa kanila na makaahon sa panganib. Naglakas loob si Huang Feng na garantiya na ang mga taong ito ay hinding-hindi sila pababayaan ng madali. Halatang si Yang Ming ang nagligtas sa mga tao at pumihil sa eroplano na kontrolin ng mga tulisan. Gayunpaman, ngayon ay pinilit siyang magpakita ng mga taong ito. Ang mga taong ito ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Wala na silang pakialam sa ibang bagay. Galit na galit din sina Li Bindian at Tan Ying. Alam nilang dalawa na ang taong kakalipat lang ay si Huang Feng. Gayunpaman, ang mga hindi nagpapasalamat kay Huang Feng ay pinipilit na ngayon si Huang Feng na magpakita. Ito ay simpleng pagganti ng kabaitan ng walang pasasalamat. Ang puso ni Zhang Ziyo ay lubhang hindi komportable. Bagamat hindi niya alam kung sino ang gumawa ngayon, halatang may magandang intensyon ang kabilang partido. Kung magtago siya sa karamihan at maghintay ng pagkakataon para makakilos, maaari rin siyang magdulot ng malaking problema sa mga tulisan na ito. Gayunpaman, ang ibang mga pasahero ay hindi masyadong nag-isip. Sa kanilang palagay, hanggat lalabas ang kakalipat lang ay hahayaan sila ng mga magnanakaw at hindi sila sasalakayin. Tungkol naman sa negosasyon sa pamahalaang Aleman, ito ay negosyo ng gobyerno. Wala itong kinalaman sa kanila. Bukod dito, hindi sila pababayaan ng gobyerno. Sa huli, tiyak na magkokompromiso sila. Kung ganoon, maliligtas sila. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay sabik na ang taong gumawa lamang ng isang hakbang ay mabilis na magpakita. Sa ganitong paraan, hindi maghahirap ang lahat. Sa pagtingin sa maraming nasa sabik na mga pasahero at sa mga tulisan na may malupit na ngiti sa kanilang mga mukha, alam ni Huang Feng na wala na siyang paraan para magtago at handa siyang magpakita. Sa katunayan, ang ugali ng mga pasaherong iyon ay nagpalamig lamang kay Huang Feng. Kung tungkol sa takot, wala ito kay Huang Feng dahil ang kanyang panloob na lakas sa oras na ito ay napakalalim na. Ang kanyang katawan ay napapalibutan na ng protective aura chi. Ang isang normal na pistola ay hindi kayang pumatay sa kanya. Kaya, inaliw ni Huang Feng sina Li Bindian at Tan Ying, tumayo at sinabing, gumawa lang ako. Gusto mo ako, huwag mong pahirapan ang iba. Ikaw pala, tumingin ang dalawang magnanakaw kay Huang Feng, na parang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Nagulat din si Zhang Ziyo kay Huang Feng, hindi niya inaasahan na sa huli, si Huang Feng ang tatayo. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay isa lamang ordinaryong mayamang ikalawang henerasyon, at isa ring ordinaryong tao. Ang taong gumawa lang ng hakbang ay halatang hindi ordinaryong tao. Hindi niya maiugnay ang taong iyon kay Huang Feng. Tama, ako ito, mabagal na sabi ni Huang Feng.
Ikaw, halika dito. Ang magnanakaw na nagbaril ay random na itinutok ang kanyang baril kay Huang Feng at sinabing. Dahan-daang naglakad si Huang Feng patungo sa dalawang tao. Napakakalma ng ekspresyon niya, walang bahid ng gulat. Nang makita ng mga pasahero si Huang Feng na tumayo, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Ngayon, dapat silang ligtas. Bang! Nang lumakad si Huang Feng sa gilid ng lalaki, sinuntok ng lalaki si Huang Feng. Bumagsak si Huang Feng sa lupa na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Huang Feng! Huang Feng! Nang makita ni Li Bindian at Kanying ang sitwasyong ito, agad silang sumigaw sa pagkaalarma. May mga luha na sa kanilang mga mukha, hindi nila alam na si Huang Feng ay sadyang nagpapanggap na makita ng mga magnanakaw, kaya labis silang nag-aalala kay Huang Feng. Binigyan sila ni Huang Feng ng nakakaaliw na tingin. Pagkatapos, bumangon siya at pinagpatuloy ang tingin sa dalawang magnanakaw. Hindi masama, mayroon kang ilang mga kasanayan. Sabi ng magnanakaw na nakatama lang kay Huang Feng. Kung hindi makabangon si Huang Feng matapos siyang suntukin, hindi dapat si Huang Feng ang taong umatake. Siguradong hindi ordinaryong tao ang taong iyon para mapatay ang kasama nila sa isang iglap. Ikaw, itali mo ang mga kamay niya. Sabi ng magnanakaw sa katabi niyang stewardess. Hindi naglakas loob na sumuwi ang stewardess. Ginamit niya ang kanyang scarf para itali ang mga kamay ni Huang Feng. Si Huang Feng ay napaka-cooperative at hindi nakipagpunyagi. Nang makitang nakatali ang mga kamay ni Huang Feng, nagtawanan ang dalawang magnanakaw. Ang magnanakaw na naunang tumama kay Huang Feng ay naglakad patungo kay Huang Feng at sinabing, "Brat, hindi ka ba lubos na kaya? Bakit ang tahimik mo ngayon?" Panipi, hindi rin siya pinansin ni Huang Feng. Sa halip, lihim niyang pinagmamasdan ang sitwasyon ng magnanakaw na kumokontrol kay Zhang Zaiyo. Kaya niyang lubusang lutesin ito sa kanyang sariling panig, ngunit natatakot siya na ang magnanakaw na kumokontrol kay Zhang Zaiyo ay sasalakayin si Zhang Zaiyo kung siya ay magalit. Nagkaroon lamang ng isang buhay. Hindi gustong makipagsapalaran ni Huang Feng sa buhay ni Zhang Zaiyo, kaya hindi siya gagawa ng hakbang maliban kung siya ay ganap na handa. Hindi ka ba magaling makipaglaban? Lumaban, patuloy na lumaban. Sigaw ng lalaki kay Huang Feng, ngunit hindi siya pinansin ni Huang Feng. Nang makita ang kalmadong hitsura ni Huang Feng, nagalit ang magnanakaw, kaya sinuntok niya si Huang Feng. Tahimik na nagtiis si Huang Feng, sadyang hinahayaan ang isang bakas ng dugo na lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Walang hinala ang dalawang magnanakaw. Hanggang sa binugbog si Huang Feng ay tumigil ang magnanakaw. Sa pagtingin sa hindi gumagalaw na si Huang Feng na nakahandusay sa lupa, labis na nasisiyahan ang magnanakaw. Hindi niya naisip na patayin si Huang Feng ngayon. Sa halip, naisip niya na sa bandang huli, kapag naabot na ang kanyang layunin, hahayaan niyang lumipad ng magkasama si Huang Feng at ang eroplanong ito. Buksan mo ang pinto ng sabungan. Kung hindi, mamamatay lahat ng nandito. Lumingon ang magnanakaw at sinabi kay Zhang Zaiyo. Mapatla ang mukha ni Zhang Zaiyo. Naunawaan niya na kung maglalakas loob siyang sumuwi, sino ang nakakaalam kung anong uri ng walang pusong mga bagay ang gagawin ng mga tulisan na ito. Hindi niya kayang panuurin ang mga pasaherong ito na pinatay. Sige, bubuksan ko na. Kinagat ni Zhang Zaiyo ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nasiyahan ang dalawang tulisan. Gayunpaman, ang pistol ng isa sa mga tulisan ay hindi umalis kay Zhang Zaiyo. Si Huang Feng na nakahandusay sa lupa ay walang magandang pagkakataon. Sa wakas, nabuksan na rin ang pinto. Sinabi ng tulisan na katatapos lang bumugbog kay Huang Feng sa isa pang tulisan na kumokontrol kay Zhang Zaiyo, papasok muna ako. Manatili ka sa labas at bantayan sila. Huwag hayaang may mangyari. Huwag kang mag-alala. Saad ng magnanakaw. Pagkatapos nito, pumasok ang magnanakaw sa sabungan, habang ang tulisan na kumokontrol kay Zhang Zaiyo ay nanatili. Pinagmamalaki niya ang mga tao sa sabungan. Maaaring hindi pa alam ng mga taong ito, ngunit mamamatay silang lahat mamaya. Gayunpaman, nang makita ang magandang mukha ni Zhang Zaiyo, hindi napigilan ng magnanakaw na sabihin, habarin mo ang iyong damit. Hindi, lalong namutla ang mukha ni Zhang Zaiyo. Natural na naiintindihan niya ang kahulugan ng magnanakaw. Kaya naman, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Tanggalin mo, umungol ang magnanakaw. Gayunpaman, hindi natinag si Zhang Zaiyo. Ayaw mong gumalaw diba? Tutulungan kita. Habang sinasabi niya iyon, pinunit ng magnanakaw ang
damit ni Zhang Ziyo, at si Zhang Ziyo ay natural na lumaban ng buong lakas. Sa ganitong paraan, gumugol ng maraming enerhiya ang magnanakaw kay Zhang Ziyo. Sa kanyang opinyon, natakot na ang mga tao sa cabin, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis. Walang nang ahas na lumaban. Kabanata 1404, Hayop. Nang makitang gustong samantalahin ng magnanakaw si Zhang Ziyo, galit na sabi ni Li Bingyan. Hoy, may kagandahan dito. Noon lamang napagtanto ng magnanakaw na ang kagandahan ni Li Bingyan ay hindi mas mababa kaysa kay Zhang Ziyo. Hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ikaw, halika dito. Itinutok ng magnanakaw ang kanyang baril kay Li Bingyan at sinabing, "Huwag mo nang isipin yun." Bahagyang namutla ang mukha ni Li Bingyan. Hoy, may personalidad ka. Gusto ko. Sabi ng magnanakaw, pagkatapos ay binitawan si Zhang Ziyo at naglakad patungo kay Li Bingyan. Gustong hilahin si Li Bingyan. Nang maglakad siya malapit kay Huang Feng, sadyang gumawa ng ingay si Huang Feng. Walang kamalay-malay na tumingin sa ibaba ang magnanakaw at nagpalit din ng direksyon ang nguso ng baril. Hinihintay ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Napatayo siya sa isang iglap. Bago pa makapag-react ang magnanakaw, ginamit na niya ang Tianshan Breakang Plum Hand. Ito ay isang banal na kasanayan na maaaring mang-agaw ng puting talang gamit ang mga kamay. Noon, madaling maagaw ni Shu Zu ang mahabang espada mula sa mga kamay ng sword god na si Zuo Bufan gamit ang kasanayang ito. Ngayon, ginamit ito ni Huang Feng para mang-agaw ng pistola ng ordinaryong magnanakaw. Nang maalis ang baril, hindi sinasadya ng magnanakaw na agawin ito mula sa mga kamay ni Huang Feng. Gayunpaman, paano siya magiging katapat ni Huang Feng? Sinuntok siya ni Huang Feng sa ulo at biglang nawala ng malay ang magnanakaw. Huang Feng, okay ka lang. Tumakbo sina Li Bingyan at Tanying kay Huang Feng at sinabing. Ngayon lang, nang makita nila si Huang Feng na binugbog ng magnanakaw, takot na takot silang dalawa. Ngayong nakita nilang nakatayo si Huang Feng na parang walang nangyari, natural na tuwang-tuwa silang dalawa. Ayos lang ako. Inalaw ni Huang Feng silang dalawa, pagkatapos ay naglakad patungo kay Zhang Ziyo. Nang makitang medyo magulo ang kanyang damit, hinubad ni Huang Feng ang kanyang coat at ibinigay ito sa kanya, pagkatapos ay sinabing, buksan ang pinto ng driver, papasok ako. Unang nagpasalamat si Zhang Ziyo kay Huang Feng, at pagkatapos ay bamulong, mag-ingat. Siyempre, naunawaan ni Zhang Ziyo kung ano ang gustong gawin ni Huang Feng nang pumasok siya. Bagamat makapangyarihan si Huang Feng, ang magnanakaw ay hindi isang taong dapat pagtripan. Sa makatuwid, hindi maiwasang mag-alala si Zhang Ziyo. Sige, mag-iingat ako. Tumango si Huang Feng. Noon lamang binuksan ni Zhang Ziyo ang pinto. Akala siguro ng magnanakaw ay walang ma-accident kaya hindi niya inilock ang pinto mula sa loob. Matagumpay na nabuksan ni Zhang Ziyo ang pinto, at pumasok si Huang Feng sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang magnanakaw ay nagkataong narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto at hindi na mamalayan na lumingon upang tumingin sa pinto. Pagkatapos, may nakita siyang anino na dumaan sa kanya. May napagtanto siya at gusto niyang itaas ang baril ngunit bago pa niya ito maitaas ay inagaw na ito ng anino na kalalabas lang. Ngayon ka lang ba nag-enjoy? Matapos agawin ni Huang Feng ang baril ng kabilang partido, tumingin siya sa kabilang partido at mahinahong sinabi. Paano na kayo? Nakita ng magnanakaw ang hitsura ng taong dumating, at puno ng gulat ang mukha nito. Tinamaan lang niya si Huang Feng ng mahigit 100 beses. Kahit na hindi niya napatay si Huang Feng, tiyak na nasugatan niya si Huang Feng. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng. Ngayon, saan siya mukhang malubhang nasugatan? Wala namang mali sa kanya. Ito ay nagparamdam sa kanya na hindi ka panipaniwala. Hindi kaya ang Huang Feng na ito ay ipinadala ng Diyos. Hindi siya maaaring mapatay o masugatan. Ako ito. Bahagyang ngumiti si Huang Feng at sinuntok ang mukha ng magnanakaw. Ang buong mukha ng magnanakaw ay may ngipin, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas. Nawalan siya ng malay pagkalapag. Ayos ka lang ba? Matapos patumbahin ang magnanakaw, tinanong ni Huang Feng ang dalawang piloto. Ayos lang ako. Salamat sa tulong mo, sabi ng piloto. Pagkapasok ng magnanakaw, binyantaan niya sila ng baril para makipag-ugnayan sa airport. Hiniling din niya na magpalit sila ng kurso.
Gayunpaman, bago pa magkaroon ng panahon ang dalawa sa pagpapatupad, ang magnanakaw ay itinulak sa lupa ni Huang Feng. Mabuti naman at ayos ka na. Maaari kang magpatuloy sa paglipad. Lalabas ako. Tandaan mong i-lock ang pinto, sabi ni Huang Feng. Okay. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Huang Feng ang magnanakaw palabas ng sabungan, at agad na isinara at ikinandado ang pinto ng sabungan mula sa loob. Gayunpaman, nang bumalik si Huang Feng sa cabin, nalaman niyang nakatingin sa kanya ang lahat ng mga pasahero. Ito ay hindi isang hitsura ng pasasalamat, ngunit isang hitsura ng takot. Tumingin si Huang Feng sa cabin at naunawaan kung ano ang nangyayari. Na-hijack na naman pala si Zhang Ziyu. Siya ay na-hijack ng isang taong mukhang pasahero. Nagkatotoo ang dating pag-aalala ni Huang Feng. Sa mga pasaherong ito, naroon nga ang kanilang mga tao. Lumabas na pagkatapos pumasok si Huang Feng sa sabungan, maayos ang lahat. Si Zhang Ziyu at ang iba pang mga flight attendant ay pumunta upang aliwin ang lahat, ngunit isa sa mga pasahero ay sumigaw na siya ay masama ang pakiramdam. Mabilis na lumapit si Zhang Ziyu para tingnan. Ang taong iyon ay ang magnanakaw, kaya muling na-hijack si Zhang Ziyu. Kaya mong lumaban, minamaliit ka namin noon. Tumingin ang magnanakaw kay Huang Feng at sinabi, pakawalan mo siya, ako ang magiging hostage mo, sabi ni Huang Feng. Hostage. Haha, hostage lahat ng nasa eroplanong ito. Tawa ng tawa ang lalaki at sinabing, hindi na mahalaga kung sabihin ko sa iyo ngayon. Naghanda na kami para sa pinakamasama simula noong sumakay kami sa eroplano. Gayunpaman, walang makakatakas sa inyo. Maraming bomba sa eroplanong ito. Pagdating ng panahon, sabay tayong pumunta sa langit. Bomba? Tanong ni Huang Feng. Oo, sinabi ng magnanakaw, kahit na pumayag ang gobyerno ng Aleman sa aming kahilingan, ang mga tao sa eroplanong ito ay mamamatay. Nais naming ipaalam sa gobyerno ng Aleman na walang magandang wakas para sa mga lumalaban sa amin. Panipi, walang magandang wakas para sa mga lumalaban sa gobyerno, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga tao sa cabin ay naghiyawan na sa takot. Hindi nila inaasahan na ang mga tulisan na ito ay walang balak na palayain sila sa simula pa lang. Ang kanilang kapalaran ay tiyak na mapapahamak sa simula. At worst, mamamatay tayo. Do you think we are afraid of death? Tumingin ang magnanakaw kay Huang Feng at sinabi, anong gusto mo? Tumingin si Huang Feng sa magnanakaw at sinabi, pumunta ka sa sabungan at hilingin sa kapitan na baguhin ang landas. Bawal na kayong lumipad papuntang China, sabi ng magnanakaw. Bago sila sumakay sa eroplano, gumawa sila ng detalyadong plano. Hanggat dinadala ang eroplano sa lugar na kanilang pinlano, may mga tao doon na sasalubong sa kanila. Sa oras na iyon, ang gobyerno ng Aleman ay dapat na nakompromiso. Direkta silang magpapaparachute at hahayaan ang eroplano na sumabog sa hangin. Kung sila ay lilipad patungong China, mahihirapan silang makatakas mula sa China pagkatapos nilang magparachute. Ang China ay napakahusay sa anti-terorismo, at alam na alam nila ito. Kaya naman nagpalit sila ng landas at lumipad sa teritoryo ng China. Nakalock ang pinto ng cabin ni Captain. Hindi ako makakapasok. Umiling si Huang Feng at sinabi. Sa oras na ito, napansin niyang kumikislap si Zhang Ziyu sa kanya. Dahil nakaharap ang likod ni Zhang Ziyu sa magnanakaw, hindi makita ng magnanakaw ang ekspresyon ni Zhang Ziyu. Kabanata 1405, wala akong pakialam. Kailangang magbago ng takbo ang eroplano. Umungol ang magnanakaw. Bagamat nahuli o napatay ang kanyang mga kasama, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang misyon. Bukod dito, pagdating ng eroplano sa kanilang nakatakdang lokasyon, dapat ding magising ang dalawang kasamang walang malay. Nang mga oras na iyon, ligtas nang makaalis ang tatlo. Kahit sumigaw ka ng malakas, wala akong magagawa. Umiling si Huang Feng at sinabi, may gusto pang sabihin ang magnanakaw, ngunit sa oras na ito, si Zhang Ziyu, na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ay tumapak sa kanyang instep gamit ang kanyang high heels. Nasasaktan ang magnanakaw. Agad siyang yumuko at gustong patayin si Zhang Ziyu gamit ang kanyang baril. Gayunpaman, paano pakakawalan ni Huang Feng ang pagkakataong ito? Nang kumandat si Zhang Ziyu sa kanya, naghanda na siya. Ngayong nakita niya ang aksyon ni Zhang Ziyu, ginamit din niya ang malawave na subtle steps ng sabay at tumakbo patungo sa magnanakaw.
Gayunpaman, malayo pa rin si Huang Feng sa magnanakaw. Bagamat mabilis ang mala-wave na subtle steps, huli na siya para kunin ang baril sa kamay ng magnanakaw. Sa makatuwid, kailangan lang hawakan ni Huang Feng si Zhang Ziyo gamit ang isang kamay at protektahan siya sa likod niya. Sa oras na ito, tumunog ang baril ng magnanakaw, at may sumigaw sa cabin. Imposible ito. Matapos magpaputok ng 2 putok ang magnanakaw, natigilan siya dahil kitang-kita niya na nang tatama na ang 2 bala kay Huang Feng, tila may hamarang sa katawan ni Huang Feng, na pumipigil sa 2 bala sa pag-usad. Ang 2 bala ay patuloy lamang na umiikot sa katawan ni Huang Feng, ngunit hindi sila makakalipad. Gayunpaman, siya lamang ang nakakita sa sitwasyong ito. Ang mga nakapaligid na pasahero ay natarante sa mga oras na ito, kaya hindi nila napansin ang sitwasyong ito. Sinamantala ni Huang Feng ang pagkatulala ng magnanakaw at sinampal siya ng kanyang palad, na nagpalipad sa magnanakaw. Ang baril sa kanyang kamay ay nahulog din sa lupa, hindi kalayuan kay Li Bingyan. Bagamat kinakabahan si Li Bingyan, nauna pa rin siyang humawak ng baril. Haha, walang kwenta. Mamamatay kayong lahat. Sabay tayong mamamatay. Alam ng magnanakaw na wala ng pag-asa ang sitwasyon. Wala siyang paraan upang makatakas, at ang misyon na iligtas ang kanyang mga kasama ay mabibigo. Nawala na lamang siya ng pag-asa na mabuhay at naghanda na mamatay kasama ang lahat ng nasa eroplano. Pagkatapos aliwin si Zhang Ziyo, naglakad si Huang Feng patungo sa magnanakaw at sinabing, "Sabihin mo sa akin, nasaan ang mga bomba?" "Hehe, sa tingin mo sasabihin ko sa'yo." Tiningnan ng magnanakaw si Huang Feng nang may paghamak. Bang! Sinuntok ni Huang Feng ang lalaki sa mukha. Biglang, ang isang mata ng lalaki ay damaykit ni Huang Feng. Gayunpaman, matigas pa rin ang tingin ng lalaki kay Huang Feng. Wala siyang balak magkompromiso. Alam ni Huang Feng na ang taong ito ay handa ng mamatay. Imposibleng magtapat siya. Sarili lang niya ang maaasahan niya kaya pinatumban niya ang lalaki sa isang suntok. Lahat, suriin ang iyong mga upuan at ang mga lugar kung saan mo inilalagay ang iyong mga bagahe. Tingnan kung may kainahinala. Kung mayroon, sabihin ka agad sa akin, malakas na sabi ni Huang Feng sa mga pasahero. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, agad na nagsimulang kumilos ang lahat. Ito ay may kaugnayan sa kanilang sariling buhay at kamatayan, kaya walang nang ahas na maging pabaya. Ziyo, ilan sa inyo ang igapos ang 3 tulisan na ito? Pagkatapos, isa sa inyo ay pumunta at ipaalam sa mga tao sa first class cabin. Mag-imbestiga ka agad, ayos ni Huang Feng. Naiintindihan. Tumango si Zhang Ziyo at sinabi, "Sa oras na ito, walang oras upang maging magalang, at walang oras para makipag-usap ng walang kaparirikan. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga bomba ang nasa eroplano at kung kailan ito sisibog? May bomba ako dito, meron din ako dito." Hindi nagtagal, may nakadiscover sa pagkakaroon ng bomba. Hindi niya alam kung paano dinala ng mga taong iyon ang mga bombang ito sa eroplano. Marami talaga silang dinala. Gayunpaman, walang oras si Huang Feng para isipin iyon sa oras na ito. Natagpuan ang bomba. Ito ang unang hakbang lamang. Ang susunod na hakbang ay alisin ang bomba. Alam mo kung paano alisin ang bomba. Dumating na si Zhang Ziyo. Nang makita niya si Huang Feng na nakasquat sa tabi ng bomba, nag-aalala siyang nagtanong. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang mag-alis ng mga bomba ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng sinuman. Sa katotohanan, ang mga tao ay bihirang nakipag-ugnayan dito. Oo, tumango si Huang Feng at sinabi. Sa katunayan, sinusubukan ni Huang Feng na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa lockpicking mula sa mundo ng laro at ang kanyang mga kasanayan upang alisin ang mga bitag. Ang dalawang kasanayang ito ay parehong kasanayan sa pagnanakaw. Pareho silang natutunan ni Huang Feng. Bukod dito, ang kanilang mga antas ay hindi mababa. Siyempre, gusto rin sila ni Huang Feng. Kung ang dalawang kasanayang ito ay hindi gumana, pagkatapos ay pupunta siya sa tindahan sa kahon ng imbakan upang ipagpalit ito. Nang makita ng mga nakapaligid na pasahero na si Huang Feng ay naghahanda na tanggalin ang bomba, lahat sila ay napabuntong hininga at hindi nang ahas na abalahin si Huang Feng. Natatakot sila na may mangyari kay Huang Feng. Kung nangyari iyon, lahat ng nasa eroplano ay masisira. Medyo kinakabahan din si Huang Feng. Ito ay isang bihirang tanawin. Kung tutuusin,
ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay ng maraming tao. Ang mga bomba ay hindi katulad ng ibang mga bagay. Sa sandaling maalis ang mga ito ng mali, agad silang sesabog. Walang oras para mag-react. Sa kasong iyon, maaari siyang umasa sa kanyang malalim na panloob na lakas upang mabuhay. Gayunpaman, ang iba pa sa eroplano ay patay na lahat. Kaya naman, medyo kinakabahan at pinagpapawisan din si Huang Feng. Si Zhang Ziyo sa tabi niya ay masyadong maalalahanin upang tulungan si Huang Feng na panasan ang kanyang pawis. Ngumiti si Huang Feng sa kanya nang may pasasalamat at medyo lumuwag ang kanyang kalooban. Sinubukan muna ni Huang Feng ang lockpicking skill at nalaman niyang wala itong silbi laban sa bombang ito. Sa kabutihang palad, ang bomba ay hindi pinasabog ng maaga, kaya mabilis na nagbago si Huang Feng sa kakayahan ng magnanakaw na sirain ang mga bitag. Sa sandaling ginamit ni Huang Feng ang kasanayang ito, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mag-isa sa isang tiyak na paraan. Tapos, may tunog na, pa. Ang takip ng bomba ay bumukas, na inihayag ang panloob na istruktura. Pagkatapos, patuloy na gumagalaw ang mga kamay ni Huang Feng. Hindi nagtagal, ang bomba na orihinal na nakakatakot ay naging isang tumpok ng mga bahagi. Malinaw, ang bomba ay hindi na gumana. Haha, natanggal na yung bomba. Ligtas na tayo, ligtas na tayo. Salamat sa Diyos, sa wakas ay maliligtas na tayo. Nang makita ng mga tao sa paligid ang eksenang ito, sa wakas ay hindi na nila napigil ang mapaiyak. Puno ng mga ngiti ng ginhawa ang kanilang mga mukha matapos makaligtas sa isang sakuna. Siyempre, alam din nila, na ang tunay na nagligtas sa kanila ay hindi ang Diyos, kundi si Huang Feng. Sa makatuwid, lubos silang nagpapasalamat kay Huang Feng sa kanilang mga puso. Dati, dahil sa banta ng mga tulisan, si Huang Feng ang nagkusa na humarap. Nakonsensya sila kay Huang Feng at sunod-sunod na humingi ng tawad kay Huang Feng. Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga taong ito. Hindi mahirap unawain na ang mga tao ay kikilos ng makasarili sa lubhang mapanganib na mga sitwasyon. Siyempre, walang magandang impresyon si Huang Feng sa kanila, kaya medyo malamig ang kanyang saloobin sa kanila. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi nagalit. Sa halip, lalo silang nagpasalamat kay Huang Feng. Kabanata 1406, matapos alisin ang unang bomba, ang sumusunod na gawain ay madaling isagawa. Sunod-sunod na bomba ang tinanggal. Bagamat dinala ng mga taong iyon ang mga bombang ito sa eroplano, kitang-kita na sa kabin lang sila nakakagalaw. Hindi na sila makakapunta sa ibang lugar. Sa makatuwid, hinanap ng lahat ang mga bomba sa kabin. Napabayan ito ng lahat noon. Ngayon na ang lahat ay naghahanap ng mga bomba ng magkasama, mabilis nilang natagpuan ang mga bomba. Inalis ni Huang Feng ang lahat ng bomba. Sinusundan ni Zhang Ziyo si Huang Feng, pinupunasan ang kanyang pawis. Gustong makalapit ni Li Binyan, ngunit walang paraan, kaya kinailangan niyang sundan sila ni Zhang Ziyo. Mukhang kailangan na talaga nating magkaroon ng isa pang kapatid. Tumingin si Li Binyan sa mga figure ni Huang Feng at Zhang Ziyo at sinabi kay Tanying. Ibig mong sabihin Zhang Ziyo? Sabi ni Tanying. Of course it's her. Look at her. Nagbago ang tingin niya kay Huang Feng. Kahit isang bulag ay nakikita ang pagsamba at paghanga sa kanyang mga mata. Nakangiting sabi ni Li Binyan. Hindi siya nagalit. Noong kaharap nila ang mga tulisan, napakaganda ng performance ni Zhang Ziyo. Dahil dito, nagkaroon din ng magandang impresyon sa kanya sina Li Binyan at Tanying. Bukod dito, napakaraming babae na ni Huang Feng. Wala siyang pakialam sa pagkakaroon ng isa pa. Iba ang mata niya. Tumingin si Tanying kay Zhang Ziyo na sumusunod kay Huang Feng at sinabi. Oy, minsan, iniisip ko na mabuti kung si Huang Feng ay hindi kasing galing niya ngayon. Kung ganoon, mas kaunti ang mga babae sa paligid niya, sabi ni Li Binyan. Kung hindi siya magaling, paano siya makakaakit ng napakaraming tao? Baka madadaanan natin lahat, ani Tanying. Oo, ito ay talagang contradiction, sabi ni Li Binyan. Hindi nagtagal, inalis ni Huang Feng ang lahat ng bomba at bumalik sa kanyang posisyon muli. Pagod ka na ba? Tanong ni Tanying. Hindi pagod, sabi ni Huang Feng. Bagamat sa simula, siya ay talagang labis na kinakabahan, pagkatapos na mastering ang trick, ang lahat ay napaka-relax. Siyempre hindi ako pagod. Sa isang dilag na sinasamahan ako at tinutulungan akong magpunas ng pawis ko, paano ako mapapagod?
Biro ni Li Bingyan, si Ziyu ang ibig mong sabihin. Alam din ni Huang Feng ang sinasabi ni Li Bingyan. Kanina lang, nasa tabi niya si Zhang Zaiyo, tinutulungan siyang panasan ang kanyang pawis. Siyempre siya, paano na, hindi ba't ang sarap pagsilbihan ng isang kagandahan? Panipi, ayos lang, nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi niya masabi na talagang nag-enjoy siya. Kung gagawin niya, siya ay bugbugin. Sa kabilang banda, nakikipag-chat din si Zhang Zaiyo sa iba pang stewardess. Ang stewardess na nasugatan ay pinagamot ng simple ang kanyang mga sugat at hindi nanganganib ang kanyang buhay. Ziyu, sobrang gwapo talaga ng lalaki mo. Ayos lang kung mayaman at gwapo, pero maliksi talaga. Ni hindi nga katapat ang magnanakaw sa kanya ng baril. Marunong pa nga siyang mag-defuse ng bomba. He's simply omnipotent, sabi sa kanya ng mabuting kaibigan ni Zhang Zaiyo. Don't talk nonsense. What do you mean by my man? I don't have that kind of relationship with him, sagot ni Zhang Zaiyo na may pulang mukha. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay lihim na nakatingin kay Huang Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sinong babae ang hindi nagkagusto sa ganoong klase ng big hero? Lalo na si Huang Feng na napakagaling sa simula. Bukod dito, siya ay napakahusay na tao. Mas madali pa sa kanya ang pag-akit ng mga babae. Kung hindi ganoon ang relasyon, bakit ngayon mo lang siya inalagaan ng maigi? Natatakot ako na baka ma-distract siya. Ang pag-defuse sa bomba ay hindi maliit na bagay. Paano siya ma-distract sa maliliit na bagay na iyon? Sabi ni Zhang Zaiyo. Gayunpaman, medyo nakonsensya siya. Ngayon lang, tinulungan niya si Huang Feng na panasan ang kanyang pawis. Hindi ito ganap na mula sa pananaw ng negosyo. Alright, if you guys don't have that kind of relationship, then I'll make a move. Sayang naman kung mamimiss ko ang ganyang top-notch na lalaki, panunukso ng air stewardess. Kung gusto mo siyang habulin, pagkatapos ay sundan mo siya. Gayunpaman, mukhang may girlfriend na siya, sabi ni Zhang Zaiyo na may pulang mukha. Nung sinabi niya yung last part, medyo mahina yung mood niya. Ano bang masama sa pagkakaroon ng girlfriend? Hindi siya kasal. Bukod dito, maaari siyang makipaghiwalay kahit na ikakasal siya sa mga araw na ito. Hindi madaling makilala ang isang natatanging lalaki na nagpapatibok ng puso. Paano siya madaling sumuko? Sabay na sabi ng air stewardess. Walang sinabi si Zhang Zaiyo. Sa halip, tulala siyang nakatingin sa direksyon ni Huang Feng. Oo, hindi ganoon kadaling makilala ang isang taong nagpatibok ng kanyang puso. Matagal na siyang air stewardess sa eroplano at marami na siyang nakitang tao. Nakakita na siya ng mga batang talento at mayayamang young masters. Gayunpaman, marami rin ang gustong ituloy siya. Gayunpaman, wala siyang naramdaman. At ngayon lang, malinaw na naramdaman ni Zhang Zaiyo na talagang naantig siya kay Huang Feng. Sa mapanganib na sandaling iyon, palaging tumatayo si Huang Feng at nag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanya. Kasabay nito, lubos din itong pinakilos ang kanyang puso. Oo, may girlfriend lang ako. I'm not married. What's the big deal? Pinalakas ni Zhang Zaiyo ang sarili sa kanyang puso. Kapag nakilala niya ang isang taong naantig, hindi siya madaling sumuko. Maayos naman ang sumunod na biyahe. Nagising ang tatlong tulisan, ngunit mahigpit silang nakatali. Hindi sila makatakas. Tumakbo rin si Zhang Zaiyo kay Huang Feng ng mas madalas. Naramdaman din ni Huang Feng ang mga makabuluhang ngiti ni Li Bingyan at Tan Ying. Bahagya siyang nahiya sa kanyang puso. Nang makarating ang lahat sa airport sa Jiangzhou, marami ng pulis na naghihintay doon. Kasabay nito, maraming mga doktor. Malinaw na natanggap nila ang balita ng maaga at naghihintay dito. Nang makababa sila sa eroplano, muling nagpahayag ng pasasalamat ang lahat kay Huang Feng. Lahat sila ay taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Maging ang European na hinamak si Huang Feng at ang dalawa pa bago sumakay sa eroplano ay humingi rin ng paumanhin kay Huang Feng at sa dalawa pa. Kasabay nito, nagpapasalamat din siya kay Huang Feng. Si Huang Feng at ang dalawa pa ay hindi makaalis kaagad. Sa halip, sinundan nila ang pulis sa himpilan ng pulisya. Kung tutuusin, napakalaking bagay ang nangyari. Dapat silang pumunta sa istasyon ng pulisya upang gumawa ng pahayag. Pumunta rin ang ilan sa mga pasahero, at pumunta rin sa airport ang dalawang air stewardesses. Si Zhang Zaiyo ay isa sa kanila. Kabanata 1407.
Ang proseso ng pagtatala ng pahayag ay napaka-smooth. Kung tutuusin, nangyari ito sa harap ng mga mata ng lahat. Ang lahat ng lumahok sa recording ay lubos na. Nagpapasalamat kay Huang Feng at pinag-usapan ang kanyang kontribusyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking bagay, kaya kalaunan, ang mga tao mula sa Public Security Bureau ng Qing Province ay nasangkot, at kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga tao sa Germany. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala ni Huang Feng tungkol sa mga bagay na iyon. Pagkatapos ng recording, umalis siya kasama sina Li Bingyuan at Tan Ying, at sinundan sila ni Zhang Ziyu. Noong una, binalak ni Huang Feng na palabasin silang tatlo, ngunit tinawag siya pabalik ng sekretarya ni Secretary Tan dinagtagal pagkatapos nilang umalis sa istasyon ng pulisya. Malinaw, alam ni Secretary Tan na nakabalik na si Huang Feng at gusto siyang tanungin tungkol sa pag-usad ng usapin. Walang pagpipilian si Huang Feng kundi ang bumalik, at si Li Bingyuan at ang dalawa pa ay naunang umalis. Walang anumang pagtutol ang tatlo sa kanila. Sa halip, nais nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng magandang chat. Si Li Bingyuan at Tan Ying ay may magandang impresyon kay Zhang Ziyu, at si Zhang Ziyu ay mayroon ding magandang impresyon kina Li Bingyuan at Tan Ying. Nang gustong samantalahin ng magnanakaw si Zhang Ziyu, si Li Bingyuan ang tumayo para kay Zhang Ziyu. Dahil dito, nag-alinlangan din si Zhang Ziyu. Noong una, nakinig siya sa payo ng kanyang mga kasamahan at gustong magkusa sa pag-atake, ngunit kaharap niya si Li Bingyuan, kaya hindi niya matiis na gawin ito. Masyado lang siyang nahihiya na gawin iyon. Hindi alam ni Li Bingyuan at Tan Ying ang iniisip ni Zhang Ziyu. Sa halip, nag-chat sila sa kanya na parang mga kaibigan. Kung alam nila ang iniisip ni Zhang Ziyu, baka tumawa sila at sabihin sa kanya na wala itong silbi. Kahit natanggalin niya ang isa, marami pa rin. Sa kabilang banda, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang nangyari sa kanilang tatlo. Sinundan niya ang sekretarya ni Secretary Tan hanggang sa opisina ni Secretary Tan, at doon, nakikipag-usap si Secretary Tan kay Secretary Qiu. Nang makita niya si Huang Feng, sinabi niya, "Tingnan mo, narito ang ating malaking bayani." Hayaang siya mismo ang magsabi. Nakangitiring tumingin si Secretary Qiu kay Huang Feng. Nalilitong sabi ni Huang Feng, "Ano ang sinabi mo? We're talking about what happened on the plane. You don't know, but this matter has already alarmed a lot of people. The higher-ups in the capital and the higher-ups in Germany are all alarmed. They want US to come up with a detailed report." Sabi ni Secretary Tan. Gayunpaman, hindi siya mukhang masyadong kinakabahan. Kaya naman, kahit na may ilang tao ang nasugatan sa pagkakataong ito, walang namatay. Nangangahulugan ito na ang kalikasan ng bagay ay hindi pareho. Higit pa rito, ang insidenteng ito ay masisisi lamang sa security check sa Germany. Walang kasalanan si Huaxia, higit pa rito, sa huli, si Huang Feng, isang mamamayan ng Huaxia, ang sumulong upang malutas ang problema. Kaya naman, hindi naman kinabahan si Secretary Tan. Sa halip, pakiramdam niya ay gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Ang kanilang Qing Province ay nakakuha ng maraming mukha sa oras na ito. Nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin sa istasyon ng pulisya, sabi ni Huang Feng. Bata, may tinatago ka pa, di ba? Halimbawa, yung mga husay mo. Ilang salita lang ang nasabi mo tungkol dito. Sa ganoong sitwasyon, hindi talaga makakapagligtas ng mga tao ang mga ordinaryong tao. Pero, naligtas mo silang lahat. Sa huli, na-defuse mo pa ang bomba. Mas skillful ang iyong kakayahan kaysa sa mga profesional, ani Secretary Qiu. Paano ako makakapagtrabaho sa National Security Agency nang walang ilang mga kasanayan at kasanayan? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Maraming tao ang nakita ko sa National Security Agency, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng kasinggaling mo. Nakangiting sabi ni Secretary Tan. Kayong dalawang big shot, please don't flatter me. Natatakot ako, nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi naman sa gusto ka naming i-flatter. Basta ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Marami ang nakapansin nito. Nabalitaan ko na medyo may mga big shots sa Kapitolyo na interesado sa iyo. Bagamat sila ay interesado lamang, ang ganitong uri ng karangalan ay imposible lamang na mata mo ng mga ordinaryong tao, ani Secretary Tan.
Natural na alam ni Secretary Tan ang maraming balita na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Ang insidente ng pag-hijack na ito ay nagdulot ng maraming problema, at maraming matataas na opisyal ang nagbigay pansin dito. Si Huang Feng, na tumalikod, ay natural na nakakuha ng atensyon ng malalaking kuha sa kapital. Ang ganitong uri ng karangalan ay isang bagay na hindi pa natanggap ng maraming matataas na opisyal. Bagaman ito ay simple, maraming tao ang nag-iisip kung dapat ba silang tumuon sa pagsasanay sa kanya. Bagamat sila ay nagbibigay pansin lamang, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa hinaharap na pag-unlad ni Huang Feng. Naisip pa nga ni Secretary Tan na sa ganitong paraan, maaari niyang ipaglaban ang mas maraming benepisyo para sa kumpanya ng sasakyan ni Huang Feng, at mas mababa ang pagtutol. Siyempre, ang hindi alam ni Secretary Tan ay hindi ito ang unang pagkakataon na nakuha ni Huang Feng ang atensyon ng matataas na opisyal na iyon. Noong nakaraang pagkakataon, si Huang Feng ay nagsagawa ng isang misyon sa Africa. Maraming matataas na opisyal ang nagbigay pansin sa kanya dahil sa kanyang mahusay na pagganap. Sa pagkakataong ito, kapansin-pansing muli ang pagganap ni Huang Feng, at maraming matataas na opisyal ang hindi na lamang curious sa kanya. Hindi ito maaaring makatulong. Kailangang sabihin muli ni Huang Feng kung ano ang nangyari sa eroplano. Sa pagkakataong ito ay mas detalyado kaysa noong siya ay nasa istasyon ng pulisya. Parehong hindi madaling lokohin sina Secretary Tan at Secretary Q. Bukod dito, dahil sa kanilang mga pagkakakilanlan, mas kilala nila ang mga ito kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya hindi naging problema ang magbunyag sa kanila ng ilang bagay. Siyempre, hindi ihahayag ni Huang Feng ang marami sa kanyang mga trump card. Sinabi lang niya na may internal strength siya at kung fu. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang mga taong may panloob na lakas ay hindi umiiral, ngunit sa mga mata ni Secretary Tan at ng iba pa, ang mga taong may panloob na lakas ay hindi bihira. Naramdaman na lang nila na ang panloob na lakas ni Huang Feng ay napakalalim at malakas. Matapos magtanong tungkol sa mga bagay sa eroplano, binago ni Secretary Tan ang paksa at pinag-usapan ang tungkol sa inspection sa ibang bansa ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Lihim na alam ni Huang Feng na tinawag siya pabalik ni Secretary Tan. Talagang hindi ito kasing simple ng pagtatanong tungkol sa mga bagay sa eroplano. Mula sa kanyang saloobin, makikita na binigyan niya ng malaking kahalagahan ang paggawa ng kotse. Nakumpleto na ang inspection, ngunit ang linya ng produksyon ay hindi napag-usapan. Gayunpaman, hindi mahalaga. Ang aking instituto ng pananaliksik ay may pinakabagong produkto. Kaya kung lutisin ang problema ng linya ng produksyon sa aking sarili. Sinabi ni Huang Feng kina Secretary Tan at Secretary Q. Okay lang ba yun? Nang marinig na hindi nakipagkasundo si Huang Feng sa production line, medyo nag-alala si Secretary Tan. Pagkatapos ng lahat, ang teknolohiya ng paggawa ng domestic car ay hindi pa masyadong mature, at umasa ito sa dayuhang teknolohiya. Ngayong narinig niya na si Huang Feng ay lubos na umasa sa kanyang sarili, hindi maiwasan ni Secretary Tan na mag-alala. Walang problema, sabi ni Huang Feng. Kabanata 1408, narinig din ni Kalihim Tan ang Instituto ng Pananaliksik ni Huang Feng. Ang pinakabagong mga produkto sa ilang industriya ni Huang Feng ay binuo ng kanyang Research Institute. Sa buong lalawigan ng Qing, medyo sikat ang Research Institute ni Huang Feng. Gayunpaman, ang teknolohiya ng sasakyan ay hindi kasing husay ng ibang mga bansa. Ang mga domestic na kumpanya ng sasakyan, pribado man o pag-aari ng estado, ay may espesyal na departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad upang pag-aralan ang teknolohiya ng sasakyan, lalo na ang teknolohiya ng makina. Gayunpaman, walang kumpanya ang makabuo ng teknolohiyang katulad ng dayuhang teknolohiya, at higit pa sa dayuhang teknolohiya. Bagamat ang Research Institute ni Huang Feng ay nakagawa na ng ilang resulta, marami pang advanced at may kakayahang research institute sa bansa na hindi Research Institute ni Huang Feng. Marami pa nga ang hindi nila ma-develop, kaya paano sila mabubuo ng Research Institute ni Huang Feng? Malaki ang pag-aalinlangan ni Secretary Tan. Siyempre, kung alam ni Secretary Tan ang lakas ng mga tao sa Research Institute ni Huang Feng, mas magiging confident siya. Bawat tao sa institute, saang bansa man sila naroroon, ay protektado bilang isang pambansang kayamanan. Ang Instituto ng Pagsasaliksik ni Huang Feng ay nakakalap ng 12 ng mga ganoong tao.
Ang gayong lakas ay hindi maaaring magkaroon ng anumang institusyong pananaliksik. Kahit na ang ilang maliliit at katamtamang laki ng mga bansa ay walang napakaraming makapangyarihang tao. Gayunpaman, kahit na hindi siya kumpiyansa, pinili pa rin ni Secretary Tan na paniwalaan si Huang Feng. Dahil kumpiyansa ang sinabi ni Huang Feng, dapat ay mayroon siyang maaasahan. Si Huang Feng ay tila hindi isang taong magsasalita ng hindi nag-iisip. Muli, kung kailangan mo ng anumang tulong, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Secretary Tan. Okay, hindi ako magiging magalang sa inyong dalawa. Ngumiti si Huang Feng. Sa suporta ng dalawang makapangyarihang figurang ito sa lalawigan ng Qing, hindi natakot si Huang Feng na magulo ang kanyang kumpanya ng paggawa ng sasakyan. Kaagad, naisip ni Huang Feng ang mga super seed sa kanyang storage ring. Hindi ba siya naghahanap ng pagkakataon para ibenta ang mga ito? Ngayon ay isang magandang oras upang magtanong. Sa makatuwid, sinabi ni Huang Feng kina Secretary Tan at Secretary Qiu, mga pinuno, ang aking research institute ay hindi lamang nakakagawa ng isang advanced na linya ng produksyon ng sasakyan, ngunit kamakailan ay nakabuo din ito ng isang kayamanan. Anong kayamanan? Curious na tanong ni Secretary Tan. Super seed. Inilabas ni Huang Feng ang dalawang super seed sa kanyang bulsa at iniabot ang isa kay Secretary Tan at isa kay Secretary Qiu. Pinagmasdan nilang dalawa ang kakaibang hitsura ng binhi ni Huang Feng, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng binhi ni Huang Feng. This is the latest research result of my research institute's biological department. I call it the super seed. This kind of seed can grow under extremely harsh conditions, especially in desert areas. At saka, ang ganitong uri ng binhi ay napakabilis tumubo. Sa pangkalahatan, ito ay maaaring tumubo sa loob ng 1 o 2 buwan. Pagkatapos nito ay tumubo, ang prutas sa puno ay maaari ding kainin. Ipinakilala ito ni Huang Feng sa dalawang pinuno. So magical! Parehong nagliwanag ang mga mata ni Secretary Tan at Secretary Qiu. Kung totoo ang sinabi ni Huang Feng, kung gayon hindi pagmamalabos na tawagin ang binhing ito na isang sobrang binhi. Ito ay talagang napakalakas. Matataas na opisyal na ngayon ang dalawang pinuno, kaya hindi lamang ang mga panloob na gawain ng lalawigan ng Qing ang kanilang tinitingnan. Alam din nilang dalawa kung gaano kalubha ang desertification sa bansa. Bawat taon, ang bansa ay mamumuhunan ng maraming pera upang makontrol ang desertification, ngunit ang mga resulta ay minimal. Polala ng polala ang sitwasyon ng disyerto. Ito ay ang mahiwagang. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, itong super seed ko ay isang mahiwagang kasangkapan para kontrolin ang desertification. Sa pamamagitan nito, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa patuloy na paglawak ng disyerto. Bukod dito, maaari nitong patuloy na bawasan ang laki ng disyerto. Hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Ang mga binhing nakuha niya ay hindi gaanong makapangyarihan sa simula. Gayunpaman, mula nang magsimula siya sa Instituto ng Pananaliksik, hiniling ni Huang Feng sa mga tao na pagbutihin sila. Dahil doon, naging mas maikli ang oras na kinailangan nila para mag-mature. Bukod dito, ang kanilang kakayahang umangkop sa malupit na mga kondisyon ay naging mas malakas. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin natin? Tanong ni Secretary Qiu. Ang lalawigan ng Qing ay isang lalawigang panloob. Walang dagat o disyerto sa paligid nito. Sa makatuwid, gaano man kaganda ang binhing ito, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Siyempre, hindi ito ganap na walang silbi. Hindi bababa sa ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa mga tuntunin ng pagtatanim. Gayunpaman, magiging isang basura kung iyon ang kaso. I want to ask the two leaders to help me recommend these seeds to the leaders of the provinces near the desert. Try planting these seeds in those provinces. If the effect is really as I said, then it will be a good thing for everyone. If the effect is not as good as I said, wala namang mawawala, di ba? Sabi ni Huang Feng. Parehong tumanggo sina Secretary Tan at Secretary Qiu. Iyon talaga ang nangyari. Kung sinubukan nilang itanim ito, hindi na nila kakailanganin ang napakaraming buto. Kahit na ang epekto ay hindi kasing ganda ng sinabi ni Huang Feng, ang pagkawala ay hindi magiging malaki. Gayunpaman, kapag napatunayan na si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo, magiging makabuluhan ito. Sa kasalukuyan, walang magandang paraan ng bansa para makontrol ang desertification.
Kung talagang napaka-magical ang superseed na ito, magandang balita para sa bansa na kontrolin ang desertification. May kilala akong ilang pinuno ng mga lalawigang iyon. Maaari mo akong bigyan ng higit pa sa mga binhing ito. Tutulungan kita na irekomenda ang mga ito. Tiyak na hindi pipiliin ni Secretary Tan na manindigan at walang gagawin tungkol sa ganitong uri ng magandang bagay na kapakipakinabang sa kapaligiran. Sa makatuwid, direktang sumang-ayon siya sa kahilingan ni Huang Feng. Okay, salamat, Secretary Tan. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ang mga bagay ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan niya. Hindi naman tumanggi si Secretary Tan. Bukod dito, sa rekomendasyon ni Secretary Tan, hindi pipiliin ng mga pinuno ng mga lalawigang iyon na baliwalain ito. Si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling binhi. Kapag talagang naitanim na nila ito, ang mga resulta ay tiyak na hindi mabibigo sa kanya at sa lahat. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ang ganitong bagay ang dapat nating gawin, ani Secretary Tan. Sinabi ni Secretary Tan, pero hindi mo milalagay ang lahat ng iyong lakas dito. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Kabanata 1409. Ang ipinangako sa kanya ni Secretary Tan ay, syempre, ang paggawa ng sasakyan. Kung mahusay na umunlad ang industriyang ito, ang epekto nito ay hindi magiging mas mababa kaysa sa superseed. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng kakulangan ng mahusay na mga kumpanya ng paggawa ng kotse sa bansa. Hindi lang ganito ang iniisip ng mga dayuhan, ganito rin ang iniisip ng mga tao sa bansa. Sa makatuwid, sa bansa, ang mga domestic na kotse ay magkasing kahulugan sa mga low-end na kotse. Kung may kakayahan si Huang Feng na baguhin ang sitwasyong ito, malaki ang epekto nito. Ang mga kita ng mga kumpanya ng paggawa ng kotse ay hindi maliit, at ang ilan sa mga teknolohiya sa paggawa ng kotse, lalo na ang teknolohiya ng makina, ay nauugnay sa industriya ng aerospace. Maaaring sabihin na ang epekto ay hindi bababa sa superseed. Hindi katakataka na binigyang halaga ito ni Secretary Tan. Oo naman, sagot ni Huang Feng. Naglagay siya ng maraming kahalagahan sa paggawa ng mga kotse. Ang kanyang pangarap ay ibenta ang kanyang mga sasakyan sa buong mundo. Nais niyang ipagmalaki ng mga tao sa buong mundo ang pagmamaneho ng sarili niyang mga sasakyan. Nais niyang baguhin ang impresyon ng mga tao sa mga domestic at dayuhang sasakyan ng China. Pagkatapos ng talakayan, umalis si Huang Feng sa opisina ni Secretary Tan. Umalis din si Secretary Qiu kasama niya. Kalahating taon pa lang pero palaki ng palaki ang negosyo mo. Naalala ko pa noong una kitang makilala, kakabukas mo pa lang ng sewage treatment plant. Ngayon, maraming aspeto ang negosyo mo, sabi ni Secretary Qiu kay Huang Feng habang naglalakad. Puno ng emosyon ang tono niya. Masasabing napanood ni Secretary Qiu ang pag-unlad ni Huang Feng. Noong una niyang nakilala si Huang Feng, kabubukas pa lang ng halaman ni Huang Feng. Sa oras na iyon, ang mga kondisyon ay napakahirap, at walang kahit na mga tao na pumunta upang suportahan siya. Kung hindi niya nakilala si Huang Feng nang nagkataon at nagpas siyang tingnan, ang halaman ni Huang Feng ay mabubuksan ng tahimik, at hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Sa loob lamang ng kalahating taon, ang maliit na pabrika ay naging nangungunang negosyo sa buong lalawigan ng Qing pagdating sa paggawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang mga kagamitang ginawa ng pabrika ay hindi lamang tanyag sa lalawigan ng Qing, ngunit naibenta rin ito sa buong bansa. Nabalitaan pa nga ni Secretary Qiu na dumating ang mga dayuhang negosyante para inspeksyonin ang pabrika. Malinaw na mabilis na umuunlad ang pabrika. Ito ay isa lamang sa mga industriya ni Huang Feng. Sa nakalipas na kalahating taon, ang pag-unlad ni Huang Feng ay parang isang impostor. Mabilis siyang lumawak, at dumarami ang bilang ng mga industriyang pag-aari niya. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay umuunlad ng maayos. Ang mga pinuno at eksperto sa lalawigan ay lubos na umaasa sa mga kumpanya ni Huang Feng. Maging ang Spacetime Entertainment, na naging sanhi ng maraming kaguluhan noon, ay pinabura ng maraming tao. At ngayon, papasok si Huang Feng sa industriya ng sasakyan, industriya ng biopharmaceutical, at iba pang industriya. Tsaka parang confident siya. Kahit na ang mga negosyong pag-aari ng Estado na may suporta ng Estado sa likod nila ay hindi maaaring makipagkompetensya sa ganitong uri ng bilis ng pag-unlad.
Kailangan kong pasalamatan si Uncle Q sa iyong tulong, taos-pusong sabi ni Huang Feng. Talagang malaki ang naitulong ni Secretary Q sa kanya. Pupunta man ito sa kanyang pabrika bilang isang pribadong tao upang suportahan siya sa simula. Ipinakilala siya sa mga boss ng ilang negosyong pag-aari ng estado, o kahit sa ilang pampublikong okasyon sa probinsya, malinaw na nagsalita si Secretary Q para sa kanyang kumpanya. Alam ni Huang Feng ang lahat ng ito at naalala niya ito. Hindi niya makakalimutan ang tulong ni Secretary Q sa kanyang industriya. Hindi ako gaanong nakatulong. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. May kakayahan ka. Kung hindi, kahit gaano pa ako tumulong, wala itong silbi, sabi ni Secretary Q, na ikinakaway ang kanyang kamay. Sabi ni Secretary Q sabay wave ng kamay. Alam niyang wala siyang gaanong naitulong. Ang lahat ng ito ay dahil sa negosyo ni Huang Feng at sa kanyang sariling lakas. Lalo pang hinangaan ni Secretary Q si Huang Feng. Nakakita na siya ng maraming kabataang talento, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang tulad ni Huang Feng, na nagsimula sa simula at walang background ngunit napakahusay na umunlad. Higit sa lahat, si Huang Feng ay walang kaunting kasiyahan. Napanatili pa rin niya ang kanyang orihinal na kabab ang loob at sigasig na napakabihirang. Matapos makipaghiwalay kay Secretary Q, nagpunta si Huang Feng upang irehistro muli ang kanyang kumpanya. Sa pagkakataong ito, nagrehistro siya ng isang biopharmaceutical company. Ang mga umiiral na produkto ay ang mga super seed at ang biopharmaceutical na binuo upang gamutin ang polusyon sa tubig. Gumastos ng malaking pera si Huang Feng para ipagpalit sa formula mula sa tindahan sa storage box. Ito ay lamang na ang tapos na produkto ay hindi pa nagagawa. Ang pabrika ng pharmaceutical na binili ni Su Yamo noon ay sa ilalim din ng pangalan ng kumpanyang ito. Si Huang Feng ay dati nang kakilala dito. Kung tutusin, dinala siya dito noon ng secretary ni Secretary Tan kaya naalala rin ng mga tao dito si Huang Feng. Sa makatuwid, si Huang Feng ay dumaan sa mga formalidad sa pagkakataong ito. Matapos gawin ang mga bagay na ito, nagkaroon ng oras si Huang Feng para umuwi. Sa oras na ito, madilim na, kaya nang bumalik si Huang Feng sa villa, nandoon na ang iba. Nagulat si Huang Feng, naroon din si Zhang Zaiyo, at nakipag-chat siya kay Su Yamo at sa iba pa. Bumalik ka na, ayos ba ang lahat? Nang makitang bumalik si Huang Feng, pumunta si Su Yamo at nagtanong. Ayos lang ako, sabi ni Huang Feng. Nakita ni Zhang Zaiyo na medyo napahiya si Huang Feng. Siyempre, medyo nabigla din siya. Bagamat hindi ito sinabi ni Su Yamo at ng iba pa ng malinaw, nararamdaman niya na ang relasyon sa pagitan ng mga taong ito at ni Huang Feng ay hindi karaniwan. Dati, palagi niyang iniisip na si Li Bingyan ay nobya ni Huang Feng, ngunit ngayon ay nalaman niyang maaaring nagkamali siya. Ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Habang kumakain sila ay nagkwentuhan din sila tungkol sa mga bagay sa eroplano. Parehong nakaramdam ng kaunting takot sina Su Yamo at Xi Mengzhou tungkol sa pagtatagpo ni Huang Feng at ng iba pa. Bagamat alam nila na si Huang Feng ay napakalakas, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa langit. Maraming bomba sa eroplano. Sa sandaling mangyari ang isang aksidente, si Huang Feng ay wala nang matatakbuhan. Higit pa rito, naroon sina Li Bingyan at Tan Ying. Wala silang kakayahan ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, ang lahat ay nalutas ng maayos, at lahat ay maayos. Sinabi rin ni Huang Feng kina Su Yamo at Xi Mengzhou ang tungkol sa kanyang ideya ng pagbubukas ng isang biological na kumpanya. Nais niyang hayaan silang kunin ang pabrika ng parmasyutiko na binili nila. Natural na hindi tumutol ang dalawang babae. Pareho nilang iniisip ngayon si Huang Feng, kaya natural, makikinig sila kay Huang Feng. Bukod dito, ang pag-unlad ni Huang Feng ay napakabuti rin para sa kanila. Pagkatapos kumain, si Huang Feng ay muling kinuha ang gawain ng pagpapaalis ng mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Tan Ying, kundi si Zhang Zaiyo. May kwarto din si Tan Ying sa villa na pag-aari niya, kaya gabi na. Hindi na niya kailangang bumalik. Kabanata 14:10. Natakot ka ba ngayon? Sa kalsada, sinabi ni Huang Feng kay Zhang Zaiyo habang nagmamaneho. Ibig mong sabihin anong nangyari sa eroplano? Natakot talaga ako noon, pero mas maganda pagkatapos noon, sabi ni Zhang Zaiyo.
Sa katunayan, ang hindi sinabi ni Zhang Ziyo ay ang insidente kay Suyamo at sa iba pang mga babae ay nagulat sa kanya nang hindi bababa sa insidente sa eroplano. Nahulaan niya ang posibleng relasyon ni Suyamo at Huang Feng, at ang kanyang puso ay nasa estado ng pagkabigla. Buti naman at hindi ka natakot. Bumalik ka na at maligo ka na. Magpahinga ka ng magandang gabi at kalimutan ang nangyari sa eroplano, sabi ni Huang Feng. Masyadong delikado ang sitwasyon sa eroplano. Natakot din si Huang Feng na ang insidente ay mag-iiwan ng anino sa puso ni Zhang Ziyo. Kung tutuusin, kailangan pa niyang maging flight attendant sa hinaharap. Kung may anino, magulo. Sagot ni Zhang Ziyo. Sa katunayan, pagkatapos ng insidente ngayong araw, napagdesisyonan na ng airline na bigyan ng bakasyon ang bawat flight attendant nang gumawa sila ng pahayag. Ibig sabihin, hindi nila kailangang lumipad sa loob ng ilang panahon. Ilang beses nang nakapunta si Huang Feng sa tirahan ni Zhang Ziyo, kaya naalala pa rin niya ito at nakarating kaagad. Huling beses, kumpara sa dati, inimbitahan ni Zhang Ziyo si Huang Feng na umakyat sa pagkakataong ito. Napaka-natural nito, at hindi na siya nagdalawang isip gaya ng dati. Sabik na sabik siya kay Huang Feng na umakyat at maupo. Hindi, huli na. Tumanggi si Huang Feng. Hindi niya alam kung kanino nakatira si Zhang Ziyo, ngunit sinabi ni Zhang Ziyo noon na umupo siya ng bahay. Talagang hindi maginhawang pumunta ng huli na. Uminom ka ng isang tasa ng tsaa bago ka umalis. Nag-alinlangan si Zhang Ziyo, ngunit nag-imbita muli, ilang beses ka nang nakapunta rito, ngunit hindi ka pa nakakaakyat. Nakakaistorbo ba? Walang nakakaabala, sabi ni Zhang Ziyo. Okay. Hindi na muling tumanggi si Huang Feng. Curious din siya sa tirahan nitong flight attendant. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Huang Feng, medyo kinabahan si Zhang Ziyo. Gabi na kasi, at ito ang unang pagkakataon na niyaya niya ang opposite sex sa kanyang tirahan. Dapat nandito si Yilan. At saka, hindi ganoong klaseng tao si Huang Feng, naisip ni Zhang Ziyo. Naglakad silang dalawa papunta sa residential area. Si Zhang Ziyo ay nakatira sa isang medyo high-end na residential area, na napapalibutan ng mga white-collar worker. Hindi masama ang kapaligiran. Siyempre, hindi mura ang upa. Gayunpaman, nabalitaan niyang hindi mababa ang sweldo ng flight attendant. Kung iisipin, may pera din si Zhang Ziyo. Matapos makapasok sa silid, nakita ni Huang Feng na walang tao sa loob. Nagtataka niyang tanong, nabubuhay ka bang mag-isa? Hindi, may isa pang kaibigan, pero baka mag-overtime siya ngayong gabi at hindi pa bumabalik. Sabi ni Zhang Ziyo, hindi niya inaasahan na mag-overtime si Yilan ngayong gabi. Sa ganitong paraan, sila ni Huang Feng ay mag-iisa sa isang silid. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng takot si Zhang Ziyo. Medyo nahihiya lang siya, walang pakialam si Huang Feng at umupo sa sofa. Sinabi ni Zhang Ziyo, maupo ka muna. Ibibili kita ng isang basong tubig. No need. Aalis na ako pagkaupo ko sandali. Dahil si Zhang Ziyo lang ang nandito, nakaramdam ng kaunting awkward si Huang Feng, kaya nagpasya siyang umalis sa lalong madaling panahon. Kailangan mo pang uminom ng isang basong tubig. Sabi ni Zhang Ziyo habang papunta siya para kumuha ng tubig para kay Huang Feng. Mag-isang nakaupo si Huang Feng sa sofa sa sala. Habang casual na tumingin si Huang Feng sa paligid, bigla niyang nakita ang isang itim na damit na panloob sa kabilang dulo ng sofa. Hindi ito mukhang maliit, nanliit ang mga mata ni Huang Feng. Hindi niya alam kung kay Zhang Ziyo ba iyon o sa roommate niya. Sa oras na ito, lumapit si Zhang Ziyo na may dalang tubig. Agad na inikat ni Huang Feng ang kanyang ulo at nagkunwaring hindi ito nakita. Hindi ito napansin ni Zhang Ziyo noong una. Inabot niya ang tasa kay Huang Feng at sinabing, wala akong inumin dito. Tubig lang ang maiinom ko sa iyo. Maganda ang plain water. Nakangiting sabi ni Huang Feng at kukunin na sana ito. Sa oras na ito, biglang nakita ni Zhang Ziyo ang underwear sa kabilang side ng sofa. Natigilan siya. Pagkatapos, naalala niya na nang siya ay lumapit, si Huang Feng ay tila napalingon roon. So, nakita ito ni Huang Feng. Sa pag-iisip nito, natarante si Zhang Ziyo. Hindi inaasahan ni Zhang Ziyo na nakita ito kaagad ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Si Huang Feng ay nakaupo sa sofa. Normal para kay Huang Feng na makita ito. Gayunpaman, ang puso ni Zhang Ziyo ay naguguluhan pa rin.
Hindi mahigpit na hawak ang tasa sa kamay niya. Tumilapon ang tubig sa tasa, at marami itong natapon sa pantalon ni Huang Feng. Sorry, pupunasan kita. Mabilis na sabi ni Zhang Ziyo. Ibinuhos lang ang tubig. Bagamat hindi masyadong mainit, tiyak na hindi mababa ang temperatura. Dahil dito, natapon lahat ito sa pantalon ni Huang Feng. Lalong naguluhan ang puso ni Zhang Ziyo. Mabilis siyang pumunta para kumuha ng tisyo at gustong panasan si Huang Feng. No need. It's okay. It will dry in a while. Mabilis na sabi ni Huang Feng. Bagamat medyo mataas ang temperatura ng tubig, hindi niya kayang patayin ang mga bala ngayon. Paano niya kayang pakialaman ang tasa ng mainit na tubig? Tsaka medyo awkward yung posisyon ng tubig. Kung pupunasan ito ni Zhang Ziyo, mas magiging awkward. Gayunpaman, hindi gaanong nag-isip si Zhang Ziyo. Pinilit niyang panasan si Huang Feng. Parang nakalimutan niya na napaka-awkward ng posisyon. Pagkatapos niyang panasan ito ng 2 beses, nag-react siya. Hindi niya natuloy ang pagpunas nito. Hindi niya ito maalis kaagad. Nakatayo lang siya doon natulala. Sa oras na ito, tunog ng pagbukas ng pinto. Maya-maya, may pumasok na babae. I'm finally home. Pagod na pagod ako. Sabi ng dalaga pagpasok niya sa pinto. Gayunpaman, nang magpalat na siya ng sapatos, natigilan siya sa tanawin sa sofa sa bulwagan. Sa oras na ito, si Huang Feng ay nakaupo sa sofa, at si Zhang Ziyo ay nakasquat sa harap niya na may tisyo sa kanyang kamay. Ang poster na ito ay madaling gumawa ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Yun, bumalik ako. Bad time ba? Bulong ng dalaga, paano kung lalabas ako saglit?